Lovey po, isa sa mga rason kung bakit siya nawala sa Batang Quiapo or bakit namatay na yung kanyang karakter bilang si Mokang ay dahil di umano sa isyong pambubuli. Yes! Nakarating sa atin ang chismis na di umano, isa sa mga dahilan kung bakit parang pumayag na rin si Lovey po na tsugihin yung karakter niya bilang Mokang dahil sa madalas di umanong hindi na natatagalan ni Lovey ang pambubuli sa kanya sa set ng Batang Quiapo. Dapat malakpan. Kaya ito nakakalungkot kasi marami akong kaibigan. Si Direk Malu Sevilla na kumari ko at kaklase ko, ninong ni Niyong. And si Coco Martin, of course, director, producer, writer, at marami pang iba na nasa likod at harapan ng Batang Quiapo. Nang makarating sa akin itong chismis na ito, na kasi daw si Lovey may mga katrabaho daw na tipong sinasabi nila naaartihan sila kay Lovey, na di umano yung paimportante sa set, yung ano ba tawag natin dito, nangingialam sa mga bagay-bagay na hindi namin na ayaw namin paniwalaan kasi hindi naman ganoon ang pagkakakilala namin kay Lovey po. Lovey, whatever. Lovey po. Na lalo nung mga panahon na madalas namin siyang kausapin, puntahan sa mga set nung nasa GMA7 pa siya. Napaka-professional ng babaeng ito. Napaka mahusay magpaliwanag, napaka-friendly, na hindi ko maintindihan na sa isang series na gaya ng Batang Quiapo, lalabas itong issue ng pambubuli di umano sa kanya na nandoon yung pinipintasan siya o namimintas siya, nandoon yung parating kinakantsawan si Lovey, nandoon yung Lovey. Ay, gusto ko Lovey, ano ba? Na ano tawag dito, yung mga usapin tungkol sa na insecure kay Ivana Alawi, ano pa ba yung mga narinig namin? Ang dami na, lahat naman po yan unfounded, lahat naman po yan mga bulong-bulungan lang. Pero sa kung anong tunay na dahilan at rason, gano'n na lang daw talagang ayon sa mga nakahupayan na kapanayam namin na nasa production, hanggang gano'n na lang daw kasi talaga yung tinatakbo ng kwento lalo pat yung karakter ni Mokang na jowa ni Tanggol, nagpakasal sa tatay ni Tanggol, tapos naka-eksena ng tatay ni Tanggol na si Christopher De Leon yung tatay ni Tanggol at si Tanggol ay si Coco Martin. Tapos nung mga huling sandali, naka-eksena din ni Tanggol. Ay, yung ibig sabihin nung naka-eksena is yung ano tawag dito? Yung nagkaroon sila ng bed scene or intimate scene. Di ba? Parang sa isang teleserye o para sa isang action serye, na parang namang siguro hindi na malalaman ng mga writer kung ano pa pwedeng gawin sa ganung karakter kasi nga kajugyugan mo yung mag-ama, di ba? Gano'n, tapos biglang paano pa i-develop yung role ni Mokang na ganito or ganyan-ganyan, di ba? So kaya siguro in the course of building ng mga subplots and everything, kailangan na nilang patayin yung karakter ni Mokang. Hindi dahil siguro nabully siya or kasi mataray din si Lovey, no? Hindi naman basta-basta magpapabully. Kung totoo mang bully ang tawag doon sa siguro kinakantsawan siya, medyo pinupuna yung kanyang sinasabing kaartihan sa set. At hindi nga natin alam kung totoong may kaartihan siyang pinapakita, no? Kasi ako batay naman sa pagkakakilala ko po kay Lovey po, hindi naman siya ganoon. But anyway, still wini-wish natin ng mabuti itong si Lovey po, lalo't nasa bakuran pa rin siya ng ABS-CBN, and hihintay natin kung ano yung mga iba pang proyektong gagawin niya kasi sa Batang Quiapo talaga namang nagmarka siya bilang si Mokang, nagmarka siya bilang magaling na aktres. Kahit sa mga napakaraming mga teleseryeng ginawa niya ay lagi siyang nagbibida, pero dito kahit naka-love team siya ng karakter ni Coco Martin,
talaga namang markado yung kanyang ipinakita, yung kanyang ipinakitang galing, yung kanyang naging pagtanggap sa kanya, pagtalaki ng kanyang role at pagpupursige niya na makatulong sa buong kabuuan ng Batang Quiapo bilang isa sa mga teleserye natin ngayon sa telebisyon na talaga namang tinututukan ng sambayanan hindi lang dito sa Philippines kundi sa ibang bansa man. So, Unbettable Channel, wini-wish ka, Lovie, ng good luck at more success pa. At sana mapanood ka namin sa mga susunod mong series na iba naman. And hihintayin pa ba natin magbigay man lang ng pahayag sina Coco at iba pang tao sa produksyon ng Batang Quiapo tungkol sa issue na to? Kasi feeling naman natin, chismis lang po ito, di ba? And on that note, nakikipag-chismisan pa rin po sa inyo ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, dito lamang sa Unbearable Channel.